Sa kabila ng mga samut-saring mga balitang lumalabas patungkol sa kampo ni Giannis na pinag-iisipan na kung anong team ang bagay sa kanya. Ngayon kung sakaling ito'y mangyayari man nga ay hindi rin po magpapahuli itong Milwaukee Bucks at paniguradong magdedeman sila ng maraming asset sa sinumang team na gustong kumuha kay Giannis. Una sa Los Angeles Lakers mga idol, definitely sila ay manghihingi ng isang LeBron James o maski man si Luka Doncic. Star player kapalit sa star player. Masyadong lugi kay LeBron James sapagkat hindi nila alam kung kailan ba ito magre-retiro. Hindi po long term si LeBron James. Kung si Luka, pwede, pero untouchable siya sa Los Angeles Lakers. Kaya para sa Lakers, ang pinakamaganda sa kanila ay mag-offer ng maraming mga draft capital asset para sa Milwaukee Bucks. Ngayon sa Golden State Warriors naman, nako, eto, siguradong magde-demand ang Milwaukee Bucks dito. Pwede kasi mag-demand ang Milwaukee Bucks ng isang player na magmamatch ang sahod o ang value kay Giannis, isang young talent player, high draft picks, at isang flexibility na player, yung parabang role player. Ngayon, heto ang mga halimbawa sa Golden State. Pwedeng mag-demand ng Jimmy Butler ang Milwaukee Bucks kasama si Kuminga, Podziemski, at pwede rin po si Gary Payton o si Moses Moody at mga first round pick pa o posibleng mga pick swap sa hinaharap. Bata pa si Giannis, marami pa siya magagawa, malaki pa ang kanyang maitutulong sa sinumang team na kanyang mapupuntahan. Kaya hindi po malulugi itong Milwaukee Bucks sapagkat alam nila kung ano itong magagawa ni Giannis at dapat na ito'y masuklian lamang ng maraming asset. Siguradong mangangalahati po ang kanilang roster mga idol. Marami ang nakapansin sa pagsisimula ng preseason na mga referee ay meron ng mga earpiece sa kanilang mga tenga. Ayon pa mismo kay Mark Stein, ito raw yung pamamaraan ng NBA para mas malinaw ang kanilang komunikasyon sa kanilang mga referee. Subalit hindi po maiwasan ng mga netizen at ng mga NBA fans na magduda patungkol dito na baka ito ay pumabor sa pansariling interes ng liga kung sino ang kanilang gustong team na manalo, especially sa playoff kung saan napaka-crucial na ng mga tawagan sa kanilang mga laban. Sa ating huling balita naman, hindi pa makakabalik si Georges Niang ng Utah Jazz pagkatapos ng kanyang re-evaluation ay magpapatuloy po ang kanyang recovery process, 3 to 4 weeks mga idol. Hindi naman po ito big deal para sa Utah Jazz kung saan sila ay nasa rebuilding process at wala rin naman po magagawa itong si Georges Niang sapagkat hindi naman siya importanteng manalaro sa rotation ng Utah Jazz pero kahit papano malaki ang kanyang may bibigay bilang veterano sa team na to.